Unified Regional Scheme pagdating po sa class suspension no, ng mga school, kama for example, NCR, region ng NCR, Metro Manila, na base sa heat index magkaroon ng unified, hindi yung kasi ngayon piecemeal Patse-patse. Patse-patse, di ba? Fragmented. Nasa LGU na. Kanya-kanyang magdeklara ng suspension ng klase. Apparently, hindi ko alam, lumalabas sa balita po ngayon sa mga pahayagan, binaril po yan, no? DepEd has rejected itong proposal for automatic class suspension kapag nagkaroon ng dangerous heat index. May anunsyo na ganon. So, kayo po ba, isusulong nyo pa rin ba to? Do you intend to formalize this request para paliwanagan ang Department of Education sa wisdom behind your proposal, Jim? Yes. Yes, so ma'am, liwanagin ko lang po muna, ma'am. So, yung request po natin, ma'am, hindi talagang automatic suspension. Kasi maliwanag po na naghahabol po tayo ng school days, wala na po tayong buffer day ngayong school year. Lalong-lalo na po ngayon, ma'am, isang buwan na lang, patapos na yung school year natin. So, dapat maliwanag po na yung request namin, yung face-to-face suspension. So, ibig sabihin po, masususpend lang yung face-to-face, pero meron naman din po tayong mga alternatibo para hindi po maantala yung pag-aaral ng mga bata. Kasi ayaw din naman po nating makompromiso yung kalusugan ng mga bata, doon din po yung mga teachers po natin. So, maliwanag po sa aming apela na magkaroon po ng malinaw na guidelines. Kasi sa Baguio, ma'am, alam naman natin, may pinagbabatayan tayong mga wind signal. So, kung signal number 1, may mga school grade levels na hindi papasok, mga ganun. Dapat ganun din po kasi may forecast naman ng heat index. May mga extreme caution, danger level naman po. So, dapat ganun din po kaliwanag para hindi nalilito yung mga bata at ganun din po yung teacher para makapag-ready na po kung ano yung mga preparations na gagawin kung sakaling masuspend man po yung face-to-face classes po. Okay. Sige. Point well taken. Pero meron rin pong hindi mapanukala, no? Ang San Juan po, naglabas na rin po sila ng adjusted class schedule, di ba? Parang inagaan nila Yes, po. 6 to 10, tapos sa hapon yata 3 to 7 or 2 to 6, no? Depende, I guess. So, isn't that more viable? Kasi nga, ang worry ko lang dito na maski na face-to-face classes lang ang suspended, baka wala naman lahat po rin may access po sa internet. Maski na sabihin po natin asynchronous to. Hindi ba mas yung pumapasok pa rin, pero i-adjust na lang po natin yung oras ng pagpasok? Yes po ma'am, maganda din po yan ma'am. Actually, yan po yung ginawa nating mitigation last school year po ma'am. Nung ganitong mga buwan din. So, yung iba po, nagkakaroon ng mga 2 shifts para maiwasan lang po yung height ng init ng temperatura. So, pinapaaga yung pagpasok at pinapaaga din po yung pag-uwi. At ganun din po sa panghapon. Pwede po yan, bahagi po yan ng mga flexible schedules po natin na actually po ma'am, kahapon sumulat tayo sa Metro Manila Council at yun nga po hinihiling natin na magkaroon ng mga alternatives, flexible schedules para hindi po talaga maantala yung pag-aaral ng bata. At ganoon din yung kalusugan po ng mga bata at guro. Okay. Pero sa pagtaya ninyo, Jim, etong kapag nagkakaroon ng hindi face-to-face, di ba? Nabanggit nga ni Patpi, hindi naman lahat, lalo na sa certain social class. May gadget Yes, yung po, mga bata, hindi naman lahat ng teachers natin on a one-is-to-one basis, mayroong gadget, computer o laptop for teaching. Na talagang given na yon that the quality of education suffers, di ba, kapag hindi face-to-face. So, Yes, ganito po. po, adjusted na yung ating school calendar, binalik na sa dati, April 15, tapos na yung school year 2024-2025, hindi po ba? No? So tama po. ano po 'yon kapag ganito na may alternative modes of learning, hindi face to face, sa bahay, modular, asynchronous, hindi ba nasasakripisyo yung kalidad ng edukasyon ng mga bata? May
ganun ma'am, may saging consequences yun ma'am eh. Kung given na din yung status ng bata, kung wala siyang material, ganun din po yung teacher. So kasama na rin po yan sa mga tinitake note po namin. Kaya nga po umaasa kami na umupo yung mga opisyal ng DepEd, ganun din po yung mga Metro Manila Councils para pag-usapan po ano talaga yung dapat. Kasi ito po yung usapin na ito, hindi na lang po sa ating kondisyon ngayon sa temperatura eh. Meron pong mga problema talaga sa mga classrooms, hindi well ventilated, yung mga electric fan may mga sira, at kung meron mga electric fan, mainit po yung buga. Buga So pa rin, mainit dapat yung po hangin. pansinin yung mas substantial po na nga problema ngayon na overpopulated yung classroom, mga ganun po. Kasi Siksikan. hindi naman po pwedeng ganito palagi yung setup natin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.